Kumusta, magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po no, sa Ka-Amazing Farming. Okay, so sa umagang ito mga ka-farmers, pag-usapan po natin no, ang magandang pulyar sa ganitong edad sa talong mga ka-farmers, kasi napansin na po natin na tanong natin kahit sobrang init pa man ay nakikita natin no, na ganito pa din ang kanyang hitsura. Yan, so napakalinis ang talbos niya mga ka-farmers, and then may bulak na. So share ko lang dito mga ka-farmers no, ang magandang pulyar, kasi ang pulyar natin ginagamit din ni Green Acres at saka Fitters. So ito mga ka-farmers, maganda na to siya sa Fitters na 94515 yung Blossom Booster no. And then alternate natin sa Fitters mga ka-farmers. So maganda po siya natin gamitin din Yan. Kasi nagumpisa na po itong namulak. And then yung talong naman natin mga ka-farmers ay hindi po natin to no, tinatanggalan ng sanga, kundi ang mga sanga nito ay inialagaan po natin mga ka-farmers. So ibig sabihin palakihin po natin to. So ano na po to siya mga ka-farmers, 35 na po siya ka-adis simula siyang naitanim hanggang sa ngayon. Kaya mamaya magpapa-spray po tayo din no. Isabay natin sa ating fungicide mga ka-farmers ang Fitters. So ang fungicide natin pinapa-spray sa ating mga tauhan din ay yung Alika sa Score and then Fitters. So yun po ang ating ipapa-spray din mamaya, kasi ang Alika ay protection para po sa mga whitefly no, and then may kakayahan po siya sa mga ulod. Selective lang po mga ka-farmers, dahil sa lambda cyhalothrin na meron ang ating Alika, so sa mga uod may kakayahan din siya, pero hindi niya kaya yung fall armyworm na uod. Okay, and then sa mga whitefly mga ka-farmers pwede din po siya. So yun ang ating gagamitin pang spray, at saka yung foliar na Blossom Booster, kasi may bulaklak na at saka may maliliit na po ito na bunga mga ka-farmers. So ito ang unang maliliit na bunga mga ka-farmers. So yan, kita nyo yan, yan bunga na yan. Ito bunga na to mga ka-farmers. So yan then mga bulaklak. Okay, so para tumuloy ang mga bunga no, sa ating talong, ayan, mag-spray tayo lang, score lang sa muna, tsaka Alika, and then Fitters na 94515 Blossom Booster. So yung score natin mga ka-farmers, yun po ang magpapabulas ng dahon para maganda at makintab ang bunga sa paglaki. So yun ang ating ipapa-spray din and then ang ating foliar yung ipa-spray natin mamaya ay Fitters na 94515. Alternate natin sa Fitters, sa Green Acres ang Fitters. So yun po ang magandang combination din mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, nag-umpisa na po silang nag-spray. So may mga tawon na tayong nag-spray. So yun medyo sa init ang ating talong, po, dahil sobrang init din So ayos lang po. So nagpa-umpisa na po tayo din nagpapa-spray. So yung pinapapa-spray po natin mga ka-farmers sa may bunga na doon banda, simple lang po sa inyo. Privaton, kasi may damage sa fruit shoot borer, kaya privaton mga ka-farmers. And then foliar na Green Acres. So ito ang ipapa-spray natin din ay yung Score at saka Alika, and then Fitters. Sa kabila naman, dahil may katandaan na at malalaki na ang puno, yung Privaton at Green Acres. So dalawang kombinasyon lang mga ka-farmers. So update po tayo no sa ating lagay ng panahon hanggang ngayon mga ka-farmers. Kulang wala pang ulan na aming nararamdaman dito sa ating area. So kawawa
So yung mga pananim namin din ay umaasa lang sa dilig, no. 3 beses sa loob ng isang linggo. So yun lang po ang aming magawa din. So kahit sobrang init mga ka-farmers, tapos 3 beses lang ito madiligan, nakapag-survive naman po siya. Kahit sabihin natin na hindi masyadong malapad, matangkad, at least maganda ang tubo, no? Kasi walang sakit, walang punggos, at wala ding atake sa mga pisting insektong whitefly at saka fruit borer o leaf miner. So yun po, no, ang ating makikita at mapapansin din ni mga ka-farmers. Kanina po pala mga ka-farmers, nagpapadilig po tayo ng fertilizer. So yung fertilizer na ating dinidilig mga ka-farmers, pwede na to siya sa Winner at Nutribor, dahil meron pang mga isang combination natin sa fertilizer na pwede pang matapos po tong ganito kaluwang. So Unix 16 lang sa muna, Winner, Unix 16 mga ka-farmers, tapos hinaluan natin ng mucosing granule, Mega Multiplant Vitamin, no? So yun po ang ating pinapadilig. And then sa susunod din mga ka-farmers na fertilizer, Winner, Nutribor na at saka Mega Multiplant Vitamin, kasi nagumpisa nang may mga bunga at saka bulaklak ang ating talong. So yun po ang ating fertilizer na ipapadilig sa susunod. So ganitong edad, kahit pwede na siya dahil kulang sa laki o tangkad, yan, hindi tayo nakapagpadilig ng Winner, Nutribor at saka Mega, kundi Unix 16, Mega Multiplant Vitamin, Dupos at saka Mucosing Granule. So yun lang sa muna ang ating ginagamit din sa pagdilig. Okay, so sana po, no, mga ka-farmers, sa ating kwentuhan may natutunan po kayo, kasi mahalaga mga ka-farmers na may konti tayong alam sa mga ganitong edad sa talong, kung ano ang mga karapat dapat gagamiting mga fertilizer. Kasi mga ka-farmers, pag hindi natin maibigay ang mga fertilizer sa ganitong edad, tapos hindi natin maibigay ang tamang pagdilig o posible yung mga bulaklak ng ating talong na ating makikita ay malaglag. So sayang mga ka-farmers, di ba? So kaya nga palagi akong nag-share sa inyo, no, ng kaalaman sa pagtatanim o pag-alaga ng mga pananim, lalo na sa paggamit ng mga insecticide, fungicide at saka foliar, pag-spray ng sabay ng insecticide, fungicide na compatible, paggamit o paghalo ng mga fertilizer para makakatulong ako sa inyo. Kaya nga ako'y gumagawa po mga ka-farmers ng social media. Nagkakaroon tayo ng Facebook feeds or YouTube channel na ang layunin ay makakatulong ako sa mga baguhan at wala pang idea sa pagpa-farming. Handa ako mga ka-farmers na magbahagi ng mga kaalaman na aking natutunan po sa pagtatanim o pag-alaga ng mga pananim. So hindi ko po to pwedeng ipagdamot sa inyo mga ka-farmers, kasi ito lang ang bigay ng ating pong may kapal, no, na pwede kong ibahagi sa inyo. Wala naman akong mga pinag-aralan na may pagmamalaki ako'y nakatapos ng ganyan, dahil siguro sa tagal ko na sa pagpa-farming, mag 35 years na po tayo. So yung experience natin mga ka-farmers, no, hindi din mabibitin kung i-compare natin sa theory. Kasi kung sasabihin sa mga nag-eskwela sa agri ang ating kaalaman, hindi tayo mabibitin, kasi theory tapos kita atwal. Kahit atwal po tayo mga ka-farmers, mayaman naman po tayo sa seminar, no, kung paano ang tamang gamit ng mga insecticide, fungicide at saka foliar, at marunong din tayong gumagawa ng mga organic na mga fertilizer, organic na mga insecticide na makikita o makukuha lang natin sa ating paligid, no. So meron tayo mga ka-farmers ng kalaman. So noon gumagawa ako, no, ng organic insecticide. So ang ginagawa ko mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo yung asudrin na tuble, sa amin tawag namin sa Bisaya asudrin. So yung asudrin mga ka-farmers, kung gagamitin natin sa ugat siya, kukuha ka ng mga ugat, kung gagamitin natin yun siya na tuble na asudrin, pag pikpikin mo siya sa gitna ng ilog, maraming isda ang mamamatay, tulad ng mga tilapia, mga igat, mga dilag, o mga Taiwan, basta kahit anong uring mga isda na nasa ilog mga ka-farmers, no, may kakayahan po ang ating tuble na indrain.
Tapos lagyan namin ng Madrid de cacao. Ilagay namin sa drum. Tapos yung siling demonyo na sobrang anghang. So yun po mga ka-farmers ang aming organic na insecticide na aming ginagawa. And then yung mga foliar mga ka-farmers, marunong tayo dyan. No, yung mga ipa ng itlog. Okay. Then mga molasses. Then mga bituka ng isda. So yun po ang aming ginagawa. Then tapos balat ng saging. Yung saging saba. Yan ginagawa naming foliar. So yun po no mga ka-farmers, may na po tayo karanasan sa mga ganyan. Dahil marami na ngayong mabibili na mga ready to use na mga organic, ready to use na mga insecticide, fungicide. So yun na po ang ating binibili at ginagamit. Okay. So bago tayo magtapos, uulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa lahat kong mga subscribers, sa lahat kong mga viewers, share at commentator. Kung nakakatulong mo po sa inyo ang video na ito, paki-share na lang po. So kung isa kang baguang nanonood sa ating video, paki-subscribe na lang po mga ka-farmers. Okay, so maraming salamat po uli sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa ngayon 16,000 subscriber na po tayo, no? So maraming salamat po. Kung wala kayo mga ka-farmers, hindi ko po ito mararating. Kaya dahil sa inyong walang sawang suporta, ako po ay magpapasalamat sa inyong lahat. Hindi ko naman po kayo maisa-isa. Basta yun lang ang masabi ko sa inyo. Maraming salamat po. At mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you po. So kung meron man kayong ipapagawang mga video, paki-comment na lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, para magawa natin ng video. Okay, so yun lang siguro. Hanggang dito na lang po. Bye-bye and God bless.